Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So guys, sa mga interesado pala sa ating private reading, nasa description box below yung link ng aking Facebook. I-message nyo na lang ako guys. Ayan, sa mga interesado, okay? So, tignan natin guys, kanina bang love reading at masasagap natin. May natawa akong comment kahapon, sabi niya, ang galing daw, may tuko, may ibon, may manok. Totoo talaga ako. So, ayan guys, dito kasi ako sa probinsya. Tapos yung katapat ko lang, kawayan. Kaya nga, mas may peace of mind ako dito sa probinsya. Ayun, expect nyo na guys, puro ano dito. Ayan, kung ano yung maririnig nyo, ibon, tuko, manok. Minsan may aso pa. Pasensya na po sa background, no? Background music. Music. Sounds. Okay, so ayan guys. Balik tayo sa topic. Kanina po itong love reading, spirit guide. Okay. So guys, i-cleanse ko lang kayo, okay? Mag-meditate ka ngayon, tapos isipin mo lang is mga positive, no? I-absorb mo tong music na maririnig mo ngayon. Ayan, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ayan. So, kahit papano guys, makakatulong yan sa, alam nyo yon na maboost nyo kahit papano yung mga negativity. So, araw-araw ginagawa ko to. Tapos parang buong maghapon, okay na ako. Ganun. Parang kahit papano, wala akong doubt, magaan. So, basta i-absorb nyo lang guys yung cleansing natin. I-absorb nyo lang yung naririnig nyo na music galing dito. Music, ano ba tawag dyan? Sounds, no? So, i-absorb nyo lang. Inhale, exhale. Pwede nyo yan, guys, ulit-ulitin. So, comment nga kayo, guys, kung gusto nyo gumawa ko ng subliminal. Pwede naman akong gumawa for healing. Ayan. So, balik tayo, guys, sa topic. Kanina po itong love reading, spirit guide. Kanina po itong love reading. So, meron tayong the devil. Parang ang sama ng ugali ng person mo. The devil. Ang dami niyang masasakit na salitang sinasabi sa inyo. Parang hindi niya man lang guys i-boost yung confidence mo. And possible na nandun ka pa sa point na nakakarinig ka ng masasakit na salita. Hindi lang sa kanya, hindi sa family niya, or kung di ba sa family, sa ibang tao. Yun yung nakikita ko guys. Medyo squammy yung energy. Sabi ko nga sa inyo guys, ulit-ulitin ko, hindi nyo deserve yung ganitong klase ng treatment. Napakadaming tao sa mundo. Huwag kayo guys magtiis sa ganito. Maraming tao ang pwedeng magbigay sa inyo guys ng importansya. Okay? Huwag kayong magtiis sa ganitong klase ng relationship. Lagi nyo isipin na deserve mong mahalin. Okay? Pag ganito na yung treatment sa inyo guys, huwag kang manghinayang na alisan. Okay? Nagsasabihin sa inyo guys, kaya mo yan. Okay, so tingnan natin kanina po itong love reading spirit guide. Parang dala to guys na sobrang pagmamahal eh. Oo, etong person mo sobrang mahal ka din ito. Kung bakit siya guys nagiging ganito sa inyo, ka-toxic. Binababa ka niya eh. Inaalis niya yung confident mo sa katawan, no? Na parang wala nang magtitiis sa'yo, wala nang tatanggap sa'yo. Mga ganong salita, no? Ako na lang yung magmamahal sa inyo. Ginaganyan ka niya kasi para mawalan ka ng kumpiyansa sa sarili mo na baka nga tama siya at mali ka. Okay? Mali ka sa point na baka nga
Siya lang yung makakatanggap sa akin. Alam niyo yun guys, minamanipulate ka na ng person mo. Baka hindi ka aware dyan. Okay? Ayan, tignan natin kanina po itong love reading spirit guide. Love reading po, kanina po ito. Meron tayong Four of Pentacles. Ayan na. Nakikita ko dito guys, meron kang pinangahawakan kasi sa person mo. Pwedeng secret mo, lihim mo, pwedeng pera, na hindi mo kayang i-let go kasi parang nandun ka sa point na hindi mo kaya na i-let go itong taong to kasi pwedeng nakadepende ka sa kanya, lalo na't wala kang ibang source of income. Ganyan. Okay, sige, tingnan pa natin. So, kung ano man yung dahilan mo, I think, nasa conflict ka. Hindi ka makalis dito. Tignan natin, kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong the world, moving on. Ayun yung sasabi dito, mag-move forward ka na. Umalis ka na dito. Puro na to pag-aaway, di na nagkakasundo. Marami kang sacrifice na baka may offer sa inyo abroad or opportunity na alam niyo yun guys. Parang hindi nyo tinanggap dahil sa taong to. Okay? Baka hindi, parang give up mo yung opportunity na yon na mataas ang chance na magpabago sa buhay nyo para lang sa taong to. Okay? Pero meron ka pa rin naman daw option. Okay? Pwede ka pa naman din daw mag-focus doon kung itutuloy mo siya. No? Parang na-hold lang naman. So guys, ayan, ayusin ko lang to. Tignan nyo, may mga pag-aaway dito patungkol sa financial. Yung iba naman dito guys, possible na baka kung hiwalay na kayo is ginigipit ka niya. Lalo na guys sa mga sustento. Baka may anak kayo. Hindi siya guys nagsusustento. Ayan, nag-aaway kayo dito ng person mo. And the Hermit guys, hindi mo alam kung saan kamay ng Diyos mo kukunin yung pang-araw-araw, no? Nakikita ko yung struggle mo ngayon, especially sa finances. And alam mo yung pagiging responsible na magulang. Nakikita ko sa iyo ngayon 'yon. So, pwede kasi nangyayari itong reading natin ngayon, nangyari na sa inyo sa past, nangyayari ngayon sa kasalukuyan. Okay, tignan niyo na lang guys kung saan energy mo siya nakukuha, kung nangyayari na ba sa past or nangyari ba sa kasalukuyan. So, may pag-aaway dito guys dahil sa pera. Pwede kasi guys na itong taong to, inisip niya lang yung sarili niya. Mas gusto niya lang gastosan yung sarili niya. So, kung nakakapagbigay siya sa inyo, parang sinasabi mo dito na, or sinasabi niya dyan na, okay na yan, basta nakakapag-provide ako. Hindi kasi, pera kasi guys, oo, nakakapag-provide. Pero yung kalinga ba na pwede niya ibigay dun sa anak nyo, pwedeng yun kasi yung hinahanap ng mga anak. Pero kung hindi naman guys nagpo-provide, pwedeng matagal na, yan yung pinag-aawayan nyo. Sustento, may nakikita pa nga ako baka kasuhan dito. Okay, ayan. Dahil nga bubuo siya guys ng ibang pamilya, sa ibang tao, mas binubuo niya yon kung single parent din yung third party, is possible na mas binibigyan niya ng importansya yon, mas binubuhay niya yon. Napakatanga naman tong person mo. Naiirita ako. Alam mo yon, binubuhay niya yung ibang pamilya kaysa buhayin niya yung pamilya niyo. Ayan, nandyan yung offer mo pero mas nakatingin siya sa third party. Pero open arms ka pa rin, no? Nakikita ko sa inyo na parang tatanggapin mo pa rin itong taong to. Kung sakali, no? Binibigyan mo pa rin siya ng chance. Sana, kung sakaling maka-move on ka na, is ganyan ka pa rin mag-isip. Pero kasi, mataas kasi ang chance na ito. Moving forward kasi ito eh. Baka maka-move on ka sa taong to. Okay, gaya ng sabi ko kanina guys, mataas ang chance na baka maka-move on ka na. And makalimutan mo na tong person mo na to. Titingnan pa natin. Mas okay yon, diba? Mas okay yon. Tignan natin kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Nagpapakasasa yung yung kabit. Pasensya na guys sa ingay na maririnig niyo sa likod. Nagpapakasasa yung kabit. Ito kasi guys, celebration. Merong celebration na nangyayari ngayon sa kanila, no? And masayang-masaya sila ngayon. Titignan natin kung hanggang kailan sila masaya. Kasi sabi nila, hindi naman sasabi, talagang usually nangyayari naman talaga na pag nandyan ka nang galing, talagang ikaw ay kinakarma. Oo, lalo na at yung sinagasaan is malakas yung pananalig or yung dilang anghel na tinatawag, no?
May mga ganun tao na parang pag ginawa sila ng masama, kinakarma. For example, ikaw, ginawan ka ng masama ng ibang tao, kahit hindi man yung partner mo, kahit ibang tao na lang, kinakarma yung taong yon. Parang depende kung gaano katindi yung ginawa nila sa inyo. Okay, nakadepende yan kung grabe yung ginawa sa inyo, like, parang hindi makatarungan, alam nyo yon. So, yan yung pinapakita sa akin dyan, guys. Okay? Okay, so titignan pa natin. Ganun yun eh. Actually, talagang pinagpala yung mga ganong tao, no? Yung kahit nga nasaktan ka lang o hindi naman sinasadya, parang mababalitaan ng iba. Kinarma yung taong basta nakapanakit sa kanila. Parang grabe yung ano. Um, Pagka ganyan kasi guys, guided sila talaga ng mga gabay nila. Talagang pinoprotektahan sila ng gabay nila. Naniniwala ba kayo na mga gabay natin is may kanya-kanya silang role sa buhay natin? For example, 5 yung gabay mo or sabihin natin 3. Iba-iba kasi. May 5, may 3, may 1. Okay? Kung 3 yung gabay mo, yung isa dyan is nakapokus na sa finances, yung isa sa peace of mind, yung isa nag-overthink pa. So, mapapansin nyo naman eh, pagka ikaw is meron kang gustong gawin, tas parang urong-sulong, tas parang pabago-bago yung isip mo, ibig sabihin, hindi nagkakasundo yung mga gabay mo. Okay? Yan yung ano nila. Kanya-kanya sila, hindi sila magkasundo. So, ikaw minsan may mga decision ka na parang nag-hesitate ka na gawin yung bagay na yon. Kasi nga may mga kumukontrang gabay. Di ba? Hindi natin masisi minsan yung personality natin kasi mga gabay natin hindi nagkakasundo. Ay, pasensya na carried away ako na open ko yung ganyan. Gusto ko lang kasi kayo guys mas maliwanagan. Okay? So, balik tayo guys sa reading. Ayan. Kanina po itong love reading spirit guide. Kanina po itong love reading. Meron tayong, ayan, alam nyo guys, mag-focus ka sa mga anak mo. Sobrang nandyan yung mga anak mo, minamahal ka, pinoprotektahan ka, and focus ka na lang muna sa mga taong nagmamahal sa inyo kung wala ka na mga anak, no? Kasi may mga tao dito guys na pinapahalagahan ka eh. May mga tao dito na sobrang na-appreciate yung kabutihan mo, mga sacrifice mo. Hindi man nakikita ng person mo, nakikita yan ng mga tao sa paligid mo. So, siguro mas i-appreciate mo na lang din muna yung mga taong mas nagmamahal sa inyo. Okay? Meron tayong Knight of Cups. Naku, ano to? Mukhang hindi na to tama. Sorry, may nag-aantay kasi sa inyo. And etong taong to guys, nag-aantay lang sa'yo na nag-aantay. Knight of Cups, merong gustong mag-offer sa'yo ng cup of love. Pero kasi ikaw, naguguluhan ka. Nakakausap mo na to, pero naguguluhan ka kung i-grab mo na ba or parang inaantay mo kasi may magbago sa person mo. Pero may nagkakagusto sa inyo. Collaboration. So, may nakikita akong work. Siguro gusto kang tulungan na makahanap ka ng trabaho. Ganon yung atake. Or gusto ka niya supportahan. Saan ka doon? Ayan, pasensya lagi sa mga tumatawa sa background ko. Yung mga anak ko kasi nanonood sa TV. Okay. So, hayin yung energy, guys. Malakas ang ano dito, Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, so, tignan natin yung nararamdaman. Okay, ito muna. Ito muna. Additional message para sa connection nyo. Meron tayong creativity. Kailangan nyo daw guys mag-explore. Oo. Alam niyo yung parang may blessing naman talaga sa inyo, pero kailangan mo lang mag-explore para mahanap mo yung blessing na para talaga sa'yo. Meron tayong forgive. Nako. So, mas magaan kasi guys sa pakiramdam pag napatawad mo na yung mga taong nakagawa sa inyo ng masama. Parang mas okay na yon kaysa ikaw yung nakagawa ng masama. Okay, forgive them. Siguro kahit hindi sila humihingi ng tawad, parang kalimutan na, patawarin na, do mahirap naman talaga sa pakiramdam natin, lalo na at mabigat yung ginawa sa atin. Pero guys, mas gagaan yung pamumuhay mo kung gagawin mo to. Kung gagawin mong payapa yung buhay mo. Napapansin nyo ba na ang problema natin, tao lang din ang gumawa? Diba? Sige, tingnan natin guys. Meron tayong optimism, medyo nagiging ano
ano ba yung salitang optimism? Parang medyo may pagka actually yung optimism kasi guys, in other words, is kung ano yung mas makakabuti, di ba? So, siguro, tignan mo na lang din kung ano ba yung mas makakabuti sa'yo or both side. Or sa'yo na lang guys, bakit kailangan pa natin isipin yung makakabuti sa kanya? Di ba? Sinaktan ka na nga. Okay, so tignan natin guys yung nararamdaman. Ayan. Talagang pag ikaw tinamaan ng lintik, no? Isipin mo yon yung pagka minahal mo talaga yung taong yun kahit sinasaktan ka na. Talagang di mo rin maintindihan eh. So, ano ba yung nararamdaman ng person mo sa'yo? I want you. Mahal ka naman nito guys, pero sabi ko nga sa inyo guys, parang medyo toxic na eh. Pero kasi may iba dito guys na parang natitiis pa rin nila. Nauunawaan pa rin nila yung nararamdaman ng person nila kahit toxic na yung person nila. Okay, kahit parang nagiging gago na yung person nila. Tinotolerate mo kasi. Ayan. So, tignan natin guys. Okay. Ano yung tingin sa'yo ng person mo? Tingin ni person sa'yo. Meron tayong don't pressure me. Ayan, nape-pressure mo siya, baka hindi ka aware dito. Okay, kaya may pag-aaway kayo. Kasi pinipressure mo siya na ito yung gawin niya. So, baka ikaw to nagiging controlling. Na parang ito yung gawin mo, ito yung dapat mong gawin, ito yung tama sa relasyon natin. So, nape-pressure si person mo. Yun yung tingin niya sa inyo. Okay? Tignan pa natin. Ano naman yung magiging hakbang, plano ni person sa connection nyo? Meron tayong don't pressure me. Yung pa rin yung lumabas. Yung plano niya guys is nape-pressure pa rin siya sa inyo. Ginagawa naman niya, pero I think dahil nga guys, eto pag hindi niya nagawa yung mga bagay na gusto mo para sa relasyon na to, I think ma-overwhelm to, siya mismo yung kusang umalis dun sa relasyon. Okay? So, baka hindi ka aware na nape-pressure mo yung person mo. So, isipin mo ngayon, baka isa yan sa nagiging dahilan kung bakit nagiging toxic yung relasyon nyo. Okay? Ano naman yung outcome? Meron tayong, will you help me? Ayan no. Gusto niya rin kasi talaga guys, natulungan mo siya. So, I think baka hindi mo na-appreciate din talaga yung mga sacrifice na ginagawa niya nun. Kaya siguro ikaw, willing ka pa rin patawarin kasi mas nakikita mo pa rin yung mga ginawa niyang sacrifice doon sa relasyon. Yun nga lang is, posible, no? Posible na parang hindi na talaga siya guys nag-work kasi talagang parehas kayo, naging toxic na dito. Okay, parang same na kayo na hindi nagkakaintindihan, lagi na nag-aaway. So, nanonotice na rin yan guys ng mga tao sa paligid nyo na parang toxic nila, parang ganun. Okay, tignan natin guys yung zodiac sign sa side ni person. Meron tayong Gemini. Yes. Scorpio, Virgo, Sagittarius, Leo, Aries, Cancer energy. Okay, Leo, Virgo, Aries, Taurus, Cancer, Gemini energy. Oops. Aries, Virgo, Cancer, Scorpio, Sagittarius, Leo energy. Paulit-ulit yung So, ibig sabihin, napaka-strong ng personality ng person nyo, no? Ng zodiac sign ng person nyo. Okay, so, tignan natin. Sa side mo, ano yung nararamdaman mo? You are the light at the end of my tunnel. So, lumiit na yung mundo mo, no? Sa mundong yun, siya na lang yung nakikita mo doon. Wala ka ng ibang taong napapansin. Kahit siguro yung mga anak niya, hindi niyo na guys napapansin. Parang ganun. Kasi talagang nilalaan mo lang sa kanya. No? Parang sobra-sobrang pagmamahal yung meron ka ngayon sa kanya. Okay, so tignan natin guys. Ano naman ang... Okay. Tingin mo sa person mo. Are you thinking about me? Parang naiisip mo ba lahat ng sacrifice ko? Mga ginawa ko para sa relasyon natin? Yung mga mabubuting nagawa ko, kahit sabihin na natin naging masama naman ako sa paningin mo. Parang ganon. Naisip mo ba yon? So, ngayon guys, pwedeng no contact kayo. And, di ba, naisip-isip mo siya. And siguro yung pag-iisip mo is, kung iniisip ka rin ba niya. Tignan natin ano naman yung magiging hakbang mo. Meron tayong I need space. Actually, yes, kailangan mo talaga ng space, lalo na kung ganito na yung nangyayari sa relasyon nyo. Masyado na guys, toxic. Okay, ano naman yung outcome? I miss you but I don't have time right now.
So, alam mo ikaw, nakikita ko sa energy mo, medyo nagiging, ano ka na, dito, mataas yung pride, no? Nakikita ko na parang gusto mo ng paninindigan mo na yung lahat, no? Papanindigan mo ng kaya mo na siyang i-let go, and hindi ka na magsisettle for less. Parang sayang sa panahon at oras lang. Kung mag-aantay ka pa na may magbago dito sa relasyon na to. Okay, tignan natin yung future. Or in the near future, ano ba yung possible na maganap dito sa relasyon na to? Collaboration. May pagkakasundo, guys. Ayan, o. Okay, I think magkasundo pa rin kayo. Mukhang matatag tong relasyon na to, guys, kahit napaka-toxic, kahit na may mga third party. So, parang patuloy pa rin, guys, yung pag-aaway. Ayan, na parang i-consider pa rin na ginawan mo ako ng masama. Nagkaroon ka ng third party. Pero nakita ko, guys, mukhang lalaban to. Kakaloka naman kayo. Ay, nakalimutan ko zodiac sign sa side mo. Wait lang. Sa side mo. Meron tayo Scorpio, Aquarius, Cancer, Virgo, Aries, and Gemini energy. Meron tayong Taurus, Capricorn, Leo, Aries, Virgo, Sagittarius energy. And Leo, Virgo, Aries, Taurus, Gemini, Cancer. And then nakasong ulit yung energy. No? So, tignan natin guys yung message ni person sa'yo. My love for you is stronger than ever. Hindi ko rin pala kayang i-let go, guys. I need space. Mahal ka niya, pero parang alam mo yung gusto kanya i-let go, pero hindi niya rin alam kung paano, now is not the time. Kaya, pasensya na guys sa ingay, no? Mahal ka niya, pero hindi niya alam kung kaya ka na ba niyang bitawan, or parang i-hold ka pa rin niya. Alam mo yon? Naguguluhan na rin siya, guys. I think sobrang toxic na to relationship na to. So, kayo naman kayo sa makakaalam niyan. Baka hindi nyo guys masyadong napapansin, no? Mahal ka ng person mo, pero hindi niya alam kung i-let go ka or so whatever. Kaya nga dinagdagan ka lang, no? Baka may mga ganong scenario, dinagdagan pero di naman iniwan, no? May iba kasi guys na iniwan eh. Ano ba, mas okay pa ba yung dinagdagan kaysa iniwan na lang? So, nasa inyo yan guys. Ayun yung nakikita kong energy dyan. I hope na maging okay kayo. So, comment kayo guys kung gusto niyo po ng subliminal. And I do my best na magawa yan, okay? So guys, maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye!